Term 1, Filipino 7, Week 8, Tekstong Expository, Sanhi at Bunga, Tekstong Biswal. Magandang araw, Grade 7! Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa ugnayan ng sanhi at bunga sa tekstong expository at biswal. Pagmasdan ng larawan. Sa kaliwa ay may isang maliit na halaman at sa kanan ay makikita ang isang punong hitik sa bunga. Sa pagitan nila ay may palaso na nagpapakita ng proseso o ugnayan. Katulad ng paglago ng halaman, ang bawat pangyayari ay maaaring may pinagmulan at kalalabasan. May dahilan kung bakit ito nagsimula at mayroon din itong resulta. Sa araling ito, aalamin natin kung paano nakatutulong ang pagkilala sa sanhi at bunga upang mas maunawaan ang mga tekstong ating binabasa at mga larawang ating nakikita. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang mga layunin ng ating aralin. Una, inaasahang makilala at may paliliwanag ninyo ang mahalagang ideya, partikular ang sanhi at bunga, sa isang tekstong expository. Ikalawa, masusuri ninyo ang mga tekstong biswal batay sa mga elementong maaaring magpakita ng estereotipo gaya ng kasarian at edad. Ikatlo, makabubuo kayo ng sariling imahen, larawan o iba pang presentasyong multimodal na nagpapakita ng ugnayan ng mga pangyayari. Ibig sabihin, hindi lamang tayo magbabasa, titingin din tayo sa mga larawan, magusuri ng mensahe at lilikha ng sarili nating biswal na pagpapahayag. Bilang balik-aral, isaayos natin ang mga hakbang sa pagluluto ng sunny side up egg. Unang hakbang, ihanda ang malinis sa kawali at painitin ito sa apoy. Ikalawa, maglagay ng mantika at tiyaking tama lang ang init. Ikatlo, kumuha ng itlog at biyakin muna ito sa isang mangkok bago ilagay sa kawali. Ikaapat, lagyan ng kaunting asin habang niluluto. At ikalima, hanguin ang itlog kapag luto na. Bakit kailangan nasa tamang pagkakasunod-sunod ang mga hakbang? Dahil kapag may hakbang na nauna o nahuli sa maling bahagi, maaaring hindi maayos ang resulta. Makikita nating mahalagang maunawaan hindi lamang ang pagkakasunod-sunod, kundi pati ang epekto ng bawat kilos. Ngayon ay dugtungan natin ang mga pahayag sa slide, isulat ang mga sagot sa inyong papel. Una, dahil sa COVID-19, maraming kabataan ang kalawa, maraming kabataan ang nalululong ngayon sa online games. Bunsod nito, ikatlo, palibhasay maraming tao ang walang pakialam sa kalikasan, kaya ikaapat, resulta ng pagkatyagang pumasok sa paaralan. At ikalima, dahil sa mga pangyayari sa lipunan, maraming tao ang walang iisang sagot kundi kailangan ng lohikal ang inyong idudugtong. Halimbawa, dapat malinaw kung alin ang dahilan at alin ang naging resulta. Pagkatapos, sagutin natin ang mga tanong. Ano ang sanhi? Ano ang bunga? Bakit mahalagang matukoy ang dalawang ito? At paano ito makatutulong sa pag-unawa sa mga pangyayari sa ating paligid? I-pause muna ang video upang makasagot. Pagmasdan ng tatlong pangkat ng larawan. Sa unang larawan ay kutsara at tinidor. Sa ikalawa ay isang pares ng tsinelas. Sa ikatlo naman ay isang pares ng medyas. Ano ang kapansin-pansin sa mga larawan? Tama, ang mga bagay ay may kapareha at karaniwang ginagamit ng magkasama. Katulad nito, magkaugnay din ang sanhi at bunga. Ang sanhi ay may kaugnay na resultang sumusunod dito, at ang bunga naman ay may pinagmulan. Gayunman, tandaan na hindi laging iisang sanhi at iisang bunga lamang ang mayroon. Minsan, maraming dahilan ang maaaring humantong sa isang pangyayari, at ang isang dahilan ay maaari ring magbunga ng maraming epekto. Pagmasdan ang concept map. Nasa gitna ang salitang social media. Nakaugnay rito ang komunikasyon, libangan, adiksyon at fake news. Ano ang ipinapakita ng mapa? Ipinapakita nitong maaaring magkaroon ng iba't ibang gamit at epekto ang social media. Maaari itong gamitin upang makipag-ugnayan at maglibang. Ngunit ang labis o maling paggamit nito ay maaari ring maiugnay sa adiksyon at pagkalat ng peking impormasyon. Sa isang concept map, hindi lamang tayo nakakita ng magkakahiwalay na salita. Nakikita rin natin ang relasyon ng mga ideya. Habang pinag-aaralan natin ang kasunod na teksto, tukuyin kung alin dito ang mga sanhi at alin dito ang mga bunga. Ang sanhi ay ang dahilan, pinagmulan o ugat ng isang pangyayari. Sinasagot nito ang tanong na, bakit ito nangyari?
Ang bunga naman ay ang resulta, epekto o kinalabasan ng sanhi. Sinasagot nito ang tanong na, ano ang nangyari dahil dito? Halimbawa, kapag nagtanim at inalagaan ng maayos ang halaman, maaari itong mamunga. Ang pagtatanim at ang pag-aalaga ang sanhi, samantalang ang pag-aani ang bunga. Sa tekstong expository, ginagamit ang sanhi at bunga upang ipaliwanag ang koneksyon ng mga pangyayari at kung paano nagdudulot ng epekto ang isang kilos, kondisyon at sitwasyon. Basahin natin ang tekstong pinamagatang Sobrang Paggamit ng Social Media na isinulat ni Aini A. Wani. Ayon sa unang bahagi, kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang paglakas ng paggamit ng mga social media platform. Maraming tao ang naglalaan ng mahabang oras sa pag-scroll, pag-like at iba pang online na gawain. Ano ang ipinapakilalang sanhi sa bahaging ito? Ang isang malinaw na sanhi ay ang pag-unlad ng teknolohiya at madaling pag-access sa social media. Ang posibleng bunga nito ay ang paglalaan ng mas mahabang oras sa mga online na gawain. Habang nagpatuloy ang pagbasa, bantayan ang mga salitang nagpapakita ng dahilan at epekto. Sa ikalawang bahagi, ipinaliliwanag ang ilang epekto ng labis sa paggamit ng social media. Maaari itong makaapekto sa mental at emosyonal na kalusugan, gaya ng pagdami ng anxiety at depression o pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Dahil din sa pagka-addict sa social media, maaaring mabawasan ang personal na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Bunga nito, nahihirapan ng ilang tao na bumuo at magpanatili ng tunay na relasyon. Kinalakay rin ang mabilis sa pagkalat ng maling impormasyon, pekeng balita at mga teoryang konspirasyon. Maaari itong magdulot ng kalituhan at kakulangan sa kritikal na pag-iisip. Pansinin ng isang sanhi, labis o hindi responsableng paggamit ay maaaring magkaroon ng maraming bunga. Sa huling bahagi ng teksto, tinalakay ang mas malawak na epekto ng pekeng balita. Ang pagkalat ng maling impormasyon ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa katotohanan at maging sa mga prinsipyong siyentipiko. Maaari rin itong makaapekto sa mga usapin sa kalusugan, politika, at iba pang bahagi ng lipunan. Bunga nito, nagiging hadlang ang maling impormasyon sa wastong pag-unlad ng komunidad. Gayunman, binanggit din na may mga positibong aspeto ang social media. Kaya hindi ang mismong teknolohiya ang problema sa lahat ng pagkakataon. Ang mahalaga ay ang tamang balanse at responsableng paggamit nito. Ano ang ipinapahiwatig na solusyon? Ang pagkakaroon ng disiplina, wastong pagusuri ng impormasyon, at balanseng paggamit. Gamitin natin ang fishbone diagram upang isaayos ang mga ideya mula sa tekstong binasa. Sa itaas ay nakalagay ang mga sanhi tulad ng pag-unlad ng teknolohiya at pagkalat ng fake news. Sa ibaba naman ay makikita ang mga bunga gaya ng anxiety o depression at kalituhan o pag-aalinlangan. Bakit fishbone diagram ang ginamit? Dahil nakatutulong ito ipakita ang iba't ibang dahilan na maaaring humantong sa isang sentrong problema. Subalit, suriin din natin ang ayos ng mga ideya. Ang pagkalat ng fake news ay maaari ring bunga ng mabilis at hindi responsableng paggamit ng social media. At maaari rin itong maging sanhi ng kalituhan. Ipinapakita nitong minsan ang isang bunga ay maaari maging panibagong sanhi ng susunod na pangyayari. Mahalaga ang tekstong may sanhi at bunga dahil ipinapakita nito ang koneksyon ng mga pangyayari. Hindi sapat na sabihin lamang kung ano ang nangyari. Kailangan ding ipaliwanag kung bakit ito nangyari at kung ano ang naging epekto nito. Sa payak na anyo, maaaring ilarawan ng estruktura bilang sanhi, palaso, bunga. Halimbawa, labis sa paggamit ng cellphone ang sanhi, kakulangan sa tulog ang bunga. Ngunit sa isang mas mahabang tekstong expository, maaaring mas detalyado ang pagkakaayos. Maaaring talakayin muna ang sanhi, pagkatapos ay ang agarang epekto at saka ang mga pangmatagalang epekto. Ang unang bahagi ng tekstong sanhi at bunga ay ang panimula o introduksyon sa sanhi. Dito ay pinakikilala ang pangunahing pangyayaring susuriin at ang posibleng pinagmulan nito. Halimbawa, kung ang paksa ay pagbaha, maaaring simulan ang teksto sa paglalarawan ng matinding pag-ulan, baradong kanal o pagkawala ng mga puno. Layunin ng panimula na ihanda ang mambabasa, dapat malinaw kung anong pangyayari ang katalakayin at kung anong pangunahing dahilan ang susuriin. Sa bahaging ito, sinasagot natin ang tanong na ano ang nagsimula sa mga epekto. Balikan natin ang payak na ugnayan ng sanhi at bunga. Ang sanhi ay hindi basta impormasyong hiwalay sa bunga. Kailangan nating malinaw na ipakita kung paano humantong ang dahilan sa isang tiyak na resulta.
Halimbawa, hindi sapat na sabihing malakas ang ulan at bumaha. Mas malinaw kung nasabihin nating dahil sa tuloy-tuloy na malakas na ulan at baradong mga daluyan ng tubig, tumaas ang tubig at binaha ang mga mababang lugar. Kapag malinaw ang koneksyon, mas madaling mauunawaan ng mambabasa ang lohika ng pangyayari. May dalawang mahalagang hakbang na makikita rito. Una, sanhi, pagpapaliwanag ng pangyayari. Kailangan detalyadong ilahad ang pinagmulan o ugat ng sitwasyon. Hindi sapat ang isang malabong dahilan. Ikalawa, bunga, paglalahad ng epekto. Ipakita ang mga resultang dulot ng sanhi, maaaring positibo o negatibo ang epekto. Halimbawa, ang regular na pag-aaral ay maaaring magbunga ng mas malalim na kaalaman at mas mataas na tiwala sa sarili. Samantala, ang palagiang pagpupuyat ay maaaring magdulot ng pagkapagod at kahinaan sa konsentrasyon. Mahalagang tukuyin kung talagang may lohikal na koneksyon ang sanhi at bunga. Sa ikatlong hakbang, maaaring palawakin pa ang mga dahilan upang mas maunawaan na mambabasa kung bakit naganap ang isang sitwasyon. Halimbawa, ang pagliban sa klase ay maaaring hindi lamang dahil sa katamaran. Maaari rin itong may ugnay sa karamdaman, problemang pampamilya, kakulangan sa pamasahe, o iba pang mga dahilan. Sa ikaapat na hakbang, sinusuri naman ang mas malalim na epekto sa iba't ibang bahagi ng buhay o lipunan. Ang isang pangyayari ay maaaring makaapekto sa kalusugan, pamilya, edukasyon, kabuhayan o komunidad. Kaya sa pagsusuri, iwasang manatili lamang sa pinakaunang resulta. Hanapin din ang mas malawak na implikasyon. Sa ikalimang hakbang, maaaring tukuyin ng iba't ibang sanhi na magkakasamang nagdulot ng isang pangyayari. Halimbawa, ang mababang marka ay maaaring resulta ng kakulangan sa pag-aaral, madalas sa pagliban, problema sa oras, o kakulangan sa tulog. Sa ikaanim na hakbang, sinusuri ang pangmatagalang epekto. Hindi lahat ng bunga ay agad nakikita. Ang ilan ay lumilitaw lamang makalipas ang ilang buwan o taon. Halimbawa, ang patuloy na pagkatapon ng basura sa ilog ay maaring hindi agad magdulot ng malaking sakuna. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa matinding polusyon, pagbaha at pagkasira ng kabuhayan. Kaya, mahalagang isipin ang agarang bunga at pangmatagalang bunga. Magkaroon tayo ng pangkatang pag-usuri sa tekstong kahalagahan ng pagtatanim. Ang pangkat isa ay susuri sa simula, gitna, wakas ng akda. Tukuyin kung paano inayos sa mga ideya. Ang ikalawa naman ay susuri sa paraan ng may akda sa pagpapalawak ng teksto. Gumamit ba siya ng halimbawa, pagpapaliwanag, sanhi at bunga o iba pang paraan? Ang pangkatatlo ay susuri sa pangunahing paksa ng tekstong binasa. Habang nagtatalakayan, tiyakin ang inyong sagot ay may batayan mula sa teksto. Pumili rin ng isang tagapagsalita, tagatala at tagapag-ayos ng ideya. Bukod sa nakasulat na teksto, maaari ring maghatid ng mensahe ang mga larawan at simbolo. Makikita sa slide ang mga karaniwang simbolo para sa lalaki, babae at palikuran. Bakit palda ang karaniwang ginagamit na simbolo para sa babae at pantalon naman para sa lalaki? Ito ay halimbawa ng stereotipo, mga kasanayan o nakasanayan at pangkalahatang paglalarawang ikinakabit natin sa isang grupo, kasarian o edad. Hindi ibig sabihin na lahat ng babae ay nagusuot ng palda o lahat ng lalaki ay pantalon lamang. Ginagamit ang mga simbolong ito dahil mabilis silang nakikita, ngunit maaari rin nilang palakasin ang limitadong pananaw tungkol sa kasarian. Sa pagusuri ng biswal, itanong, ano ang ipinapahiwatig ng simbolo at patas ba ang representasyon nito? Tukuyin natin ang sanhi at bunga mula sa bawat pares ng larawan. Sa unang pares, makikita ang malakas na ulan bilang sanhi at pagbaha sa bahay bilang bunga. Sa ikalawang pares, makikita ang isang taong tumatakbo o nag-eehersisyo. Ang posibleng bunga ay pagkapagod o pagpapawis. Sa ikatlong pares, may isang tatlong naglalaro ng online game sa gabi. Ang bunga ay nakatulog siya sa upuan na maaaring dulot ng pagpupuyat. Pansinin na kahit walang mahabang paliwanag, nauunawaan natin ang mensahe sa tulong ng larawan at palaso. Ito ang tekstong biswal. Gumagamit ito ng imahen, simbolo, ayos at direksyon upang makapaghatid ng ideya. Suriin natin ang 5 senyales. Ang una ay bawal manigarilyo. Ang ikalawa ay bawal magtapon ng basura. Ang ikatlo ay bawal bumusina. Ang ikaapat ay bawal pumarada. At ang ikalima ay bawal tumawid o maglakad sa lugar. Pumili ng isang simbolo.
Pagkatapos, ipaliwanag ang sanhi o dahilan kung bakit ito ay pinagabawal at ang posibleng bunga kapag nilabag. Halimbawa, bawal manigarilyo dahil nakasasama ang usok sa kalusugan at maaaring magdulot ng sunog. Kapag nilabag, maaaring malagay sa panganib ang naninigarilyo at ang ibang taong nakalanghap ng usok. Tandaan, ang senyales mismo ay maigsi, ngunit marami itong ipinahihiwatig na dahilan at epekto. Para sa malikhaing gawain, bubuo ang bawat pangkat ng isang imahen, larawang diwa o comic panel batay sa isa sa mga ibinigay na paksa. Maaaring pumili sa mga sumusunod. Idinulot ng pandemya sa akin, mga paraan ng pagkatuto o pag-aaral o ako bilang Pilipino. Dapat malinaw na makita sa inyong likha ang ugnayan ng sanhi at bunga. Mamarkahan ang gawain batay sa nilalaman, kalinawan ng presentasyon at kooperasyon ng mga miyembro. Upang maging mahusay ang output, gumamit ng malinaw na simbolo, tamang pagkakasunod-sunod, sapat na detalye at mensaheng madaling maunawaan. Para sa paggataya, basahin ang tekstong kalsaday di biro na nasa inyong slide o learning material. Pagkatapos, tukuyin ang tatlong sanhi o dahilan ng aksidente at ang kaukulang bunga o epekto ng bawat isa. Gamitin ang dalawang kolum, sa kaliwa ang sanhi at sa kanan ng bunga. Habang nagbabasa, maaari ninyong hanapin ang mga kilos o kondisyon na nagdudulot ng aksidente. Pagkatapos, tukuyin kung ano ang naging resulta ng bawat isa. Dahil hindi ganap na malinaw ang maliliit na bahagi ng teksto sa presentasyon, gamitin ang mas malinaw na kopyang ibinigay ng inyong guro bilang pangunahing batayan, pagmanghula ng impormasyong wala sa teksto. Bilang pagbubuod, kompletuhin ang mga pahayag sa inyong kwaderno. Ang sanhi ay ang bunga naman ay tumatalakay sa, mahalagang pag-aralan ito dahil, at maiging responsable ako sa mga ginagawa ko dahil, i-pause muna ang video upang makasulat. Sa inyong sagot, maaari ninyong ipaliwanag na ang sanhi ay dahilan o pinagmulan, samantalang ang bunga ay resulta o epekto. Higit sa kaalaman sa pagbasa, ang pag-unawa sa sanhi at bunga ay nakatutulong din upang makita natin ang posibleng epekto ng ating mga desisyon. Para sa inyong takdang aralin, suriin ang comic strips na nasa slide. Una, tukuyin kung tungkol saan ang comics batay sa mga larawang makikita. May kaugnayan ito sa pandemya, pagkalat ng virus, pagbabakuna at mga hakbang ng pamahalaan o komunidad. Ikalawa, magbigay ng isang malinaw na sanhi at bunga mula sa larawan. Halimbawa lamang ng format. Dahil kumalat ang virus, nagpatupad ng hakbang para sa kaligtasan. Ang inyong aktwal na sagot ay dapat nakabatay sa interpretasyon ninyo sa comics. Ikatlo, ipaliwanag kung paano nakatutulong ang ganitong uri ng material sa pag-unawa sa mga nangyayari sa ating paligid. Tandaan, ang mga comics, larawan at simbolo ay hindi lamang dekorasyon. Maaari silang magsalaysay, magpaliwanag, magbigay babala, at magpakita ng malinaw na ugnayan ng sanhi at bunga. Maraming salamat at mahusay na pagkatuto.